Hello mga kaugs! Gusto mo matutunan ng ganito kakinis at kalambot na ube cheese pandesal? Ang cheesy, sobrang sarap! Kaya tara! Una, i-activate na muna natin ang ating yeast. 1/4 cup ng water, saka 1 tablespoon ng yeast. I-mix lang natin to ng maigi gamit ng kanang kamay. Pagkatapos ito, i-set aside na natin. Sa ating mixing bowl, ilalagay na natin ng first class na harina, 500 grams. Pagkatapos, 1 teaspoon of salt, 1/3 cup to 1/2 cup ng sugar, 2 eggs, large egg yung ginamit natin, at uve flavor ng Achievers, 1 tablespoon to 2 tablespoon, and then lagyan natin yung yeast mixture, simutin natin ng husto, pagkatapos 1/4 cup ng shortening, 120 grams ng fresh milk, pwedeng magdagdag kung kukulangin, pagkatapos mamasahin lang natin to ng 5 to 8 minutes hanggang sa maging smooth and flexible ang ating dough. Ilagay lang natin to sa isang bowl na slightly grease at punasan natin ang ibabaw ng konting oil para hindi dumikit at hindi maging dry. Takpan natin ng plastic. Syempre, dahil ube cheese ito, habang nag-aantay tayong umalsa yung ating dough, hihiwain na natin ang ating cheese na gagamitin. Gumamit lang ako nito ng quick melt cheese, tapos hihiwain lang natin to ng pa-cubes. Quick melt yung ginamit natin dahil gusto ko yung medyo tumutulo-tulo. After 1 to 2 hours, nag-double na yung size ng ating dough, napakakinis at napakaganda. Pa-punch lang natin yan para lumabas yung carbon dioxide sa loob ng ating dough. Ayan, kailangan ma-release yung lahat ng air para hindi magbukol-bukol yung ating pandesal. Mag-sprinkle lang tayo ng konting flour para hindi dumikit yung ating dough, and then didivide na natin yung ating dough. Each dough, 30 grams to 40 grams yung ating dough. Didivide lang natin yan kung gaano kalaki yung gusto nyo. Hindi ba mas malaki, mas masarap? And then pagkatapos, bibilugin lang natin ng konti. Tapos palsayin natin ng konti para flexible talaga yung ating pandesal. Palaparin natin, lagyan natin ng halaya. Pwede tayong bumili sa Baking and Home Depot. Meron na silang ready-made. O kaya gumawa kayo ng halaya. Pagkatapos, syempre, lagyan na natin ng cheese. Pagkalagay natin ng cheese, syempre, banatin natin yung mga sides. Ayan, flexible yung ating dough, kaya hindi ka basta-basta mahihirapan sa pagsiseal. Make sure na sealed yung ilalim para hindi mag-burst yung mga cheese just in case mag-melt. At syempre, kailangan natin ng breadcrumbs. Papagulungin lang natin siya sa breadcrumbs. O di ba gusto mo naman din yung nagpapagulong-gulong? Syempre, yung mga natitira pa nating dough na naggagandahan, gagawin na natin siya para matapos na to. Ayan, mas maganda kung tinitimbang nyo bawat dough kung pambenta, syempre, para hindi tayo malugi. Kapag pambahay naman, pwede nang wala ng timbang-timbang, di ba? Sobrang benta talaga nito ng mga pandemic, kaya ito yung naging negosyo namin hanggang ngayon. Ilagay na natin to sa ungreased pan. Papalsayin natin to ng 45 to 1 hour. At syempre, kung kayo ay may mga tanong, mag-comment ka lang sa ibaba para lalo mong mas maintindihan. And then we will bake this on 180 degrees Celsius preheated oven, 160 naman kapag unox yung gamit mo. O diba, sobrang dali lang, napakasarap at napakaganda ng kulay kapag ginamit mo rin ang Achievers Ube Flavor. Kaya mag-follow lang para sa marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.